Sa video na ito haharapin natin ang isang bagay na maraming taong lampas 60 ang tahimik na nilalabanan ang night anxiety. Ang mabigat na pakiramdam sa iyong dibdib kapag patay na ang ilaw. Ang biglaang paggising sa 2 oras 17 minuto ng madaling araw. Kumakabog ang iyong puso. Mabilis ang takbo ng iyong isipan. Tahimik ang bahay pero maingay ang iyong isip. Sinusubukan mong humiga lang. Sinasabi mo sa sarili mo na mag-relax. Pero ang takot ang tensyon totoo ang pakiramdam. Pisikal ito. Parang may mali. Mukhang sapat na ito. Samahan mo ako at panoorin ang tikman video na natin. ito hanggang dulo. Dahil ang huling bonus tip na ibabahagi ko ay maaaring ganap na magbago kung paano mo nararanasan ang iyong gabi pagkatapos ng 60. Ito ay isang bagay na hindi napapansin ng karamihan sa mga senior. Ngunit maaaring ito ang nawawalang piraso na matagal nang hinihingi ng iyong katawan. Diretso tayo sa punto. Walang paligoy-ligoy. Walang laman na pangako. Pag-uusapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan sa gabi. Hihimayin natin ang sinasabi ng agham. Titignan natin kung ano ang nauunawaan ng mga eksperto tungkol sa pagtanda, I've been anxiety feeling at this pagtulog. discomfort in my stomach. At sasagutin natin it's ang linked to my malaking tanong, anxiety. maaari bang ang simpleng bagay tulad ng bawang bago matulog ay makatulong na pakalmahin ang iyong nervous system? Dahil ito ang totoo pagkatapos ng 60, nagbabago ang iyong katawan. Nag-iba ang hormones. Humihina ang sleep patterns. Iba na ang pagproseso ng utak sa stress. At ang dating payapang gabi ay maaaring maging oras ng tahimik na pakikipaglaban. Kung naranasan mo nang magising sa kalagitnaan ng gabi na kumakabog ang puso at walang makausap, mag-iwan ng yulaya sa comments ngayon. Maging tapat tayo dito. At sabihin mo, saan ka nanonood? Gusto kong makita kung aling bansa ang gising kasama natin ngayong gabi. Kung mahalaga sa iyo ang iyong kalusugan at gusto mo ng totoong gabay na para talaga sa mga senior, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video na ito. Ang channel na ito ay para sa iyong golden years, hindi para takutin ka, kundi para palakasin ka. Ngayong gabi, hindi lang bawang ang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin ang kapayapaan. Pinag-uusapan natin ang kontrol. Pinag-uusapan natin ang pagbawi ng iyong mga gabi. Simulan na natin. Ang night anxiety pagkatapos ng 60 ay hindi lang sobrang pag-isip. Hindi ito simpleng overreacting. At tiyak na hindi ito isang bagay na dapat mong pagtiisan ng tahimik. Mas malalim ang nangyayari. Habang tumatanda ang katawan, hindi na gumagana ang utak tulad noong ikaw ay nasa 30 o 40. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay nangyayari sa iyong sleep cycle. Ang malalim na tulog ay nagiging mas magaan. At ang mas magaan na tulog ay nangangahulugang mas alerto ang iyong utak kahit dapat itong nagpapahinga. Ito ang dahilan kung bakit pagod ka buong araw pero sa sandaling ihiga mo ang ulo mo, ayaw makipagtulungan ng iyong isip. Ipinaliwanag ng sleep scientist na si A.R. Matthew Walker na habang tayo ay tumatanda, humihina ang kakayahan ng utak na manatili sa malalim at restorative na tulog. At kapag nababawasan ang malalim na tulog, humihina rin ang emotional stability. Ibig sabihin, ang maliliit na alalahanin sa araw nagiging malalaking takot sa gabi. At nandyan din ang cortisol, ang iyong stress hormone. Sa gabi, dapat bumababa ang cortisol para makapag-relax ang katawan. Pero pagkatapos ng 60, sa maraming tao, kabaligtaran ang nangyayari. Tumataas ito sa oras na dapat bumababa. Kaya imbes na kalmado nakakaramdam ka ng alertness. Imbes na pahinga, tensyon ang nararamdaman. Imbes na tulog ka ba ang nararanasan. Iyan ang night anxiety. Hindi imahinasyon. Hindi kahinaan. Isang totoong biological na pagbabago. Kung nararanasan mo ito, gusto kong maging tapat ka ngayon. Mag-comment ng iyulaya kung mas mabigat ang pakiramdam ng iyong gabi kaysa sa iyong araw. At sabihin mo kung saan ka nanonood. Tignan natin kung gaano kalawak ang problemang ito sa iba't ibang lugar. Dahil ito ang bahagi na madalas hindi pinag-uusapan, ang iyong utak sa gabi ay nagiging mas sensitibo sa bawat sensasyon sa iyong katawan. Ang bahagyang pagbabago sa tibok ng puso ay parang mas malakas. Ang maliit na discomfort ay parang delikado. Ang katahimikan ay parang pressure.
At bigla, para kang nakakulong sa sarili mong isipan. Kung pamilyar ito sa'yo, huwag mo itong baliwalain. At kung may nakukuha kang halaga dito, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video. Dahil ang susunod naming ipapaliwanag ay babago kung paano mo titingnan ang bawang. Linawin natin ng mabuti ang isang bagay muna, ang bawang ay hindi pampatulog. Hindi ka nito pababagsakin sa antok. Hindi nito buburahin ang anxiety na parang mahika. At sinumang nagsasabi niyan ay nililigaw ka. Pero ang bawang ay matagal nang pinag-aralan para sa isang mas mahalagang bagay kaysa sa pagtulog, at iyon ay kung paano nito sinusuportahan ang mga sistema ng katawan na tahimik na nakakaimpluwensya sa anxiety sa gabi. Sa loob ng bawang ay may isang makapangyarihang compound na tinatawag na allicin. Ito ay nailalabas kapag dinurog o tinadtad ang bawang at hinayaang nakababad ng ilang minuto. Ang compound na ito ang pinagtutuunan ng pansin ng mga mananaliksik kapag pinag-uusapan ang mga benepisyo ng bawang sa kalusugan. Ngayon makinig kang mabuti dahil dito na ito kumokonekta sa nararamdaman mo sa gabi pagkatapos ng 60. Digest yan. Isa sa pinakamalaking pisikal na trigger ng night anxiety ay ang hindi pagiging stable ng cardiovascular system, mga bagay tulad ng pabago-bagong blood pressure, bahagyang problema sa sirkulasyon, o puso na pakiramdam ay mas napapagod. Kapag ikaw ay nakahiga, ang bawang ay malawak na pinag-aralan para sa papel nito sa pagsuporta sa kalusugan ng puso, sirkulasyon, at balanse ng blood pressure. Ang mga cardiovascular expert tulad ni A. Mehmet Oz ay matagal nang nagsasalita tungkol sa bawang kaugnay ng suporta sa daluyan ng dugo at paggana ng puso. Kapag mas maayos ang iyong sirkulasyon, kapag mas stable ang iyong blood pressure, mas kaunting distress signals ang ipinapadala ng iyong katawan sa utak sa gabi. At kapag mas kaunti ang natatanggap na distress signals ng utak, mas nagiging madali ang mag-relax. Iyan ang koneksyon na madalas hindi napapansin ng mga tao. Hindi pinatutulog ka ng bawang kundi maaaring sinusuportahan ng bawang ang mga sistema na nagpapababa sa mga trigger ng pagkaabalisa sa gabi. Ngayon gusto kong isipin mo ang sarili mong gabi. Nararamdaman mo ba minsan na mas malakas ang tibok ng puso mo kapag humihiga ka? May kakaiba ka bang alertness kahit pagod ka na? Kung mag-comment ng e-heart ngayon para alam naming sumusunod ka. At sabihin mo ulit saan ka nanonood. Dahil mahalaga ito pagkatapos ng 60, ang maliliit na imbalance sa katawan ay mas ramdam. Ang dating maliit lang noong mas bata ka ay nagiging matindi sa gabi. At ang tindi na iyon ang madalas na pagkakamalang anxiety na bigla na lang lumitaw. Kung may bago kang natututunan dito, mag-iwan ng i-nili sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at i-like ang video dahil susunod, lalalim pa tayo sa isang bagay na kadalasan ay hindi inuugnay sa anxiety, ang iyong bituka at ang iyong utak. Dito nagugulat ang karamihan dahil iniisip nila na ang anxiety ay nagsisimula lang sa isip. Pero pagkatapos ng 60, malaking bahagi ng iyong emosyonal na kalagayan ay nanggagaling sa iyong bituka. Ang iyong tiyan. Sa loob ng iyong digestive system ay may tinatawag ngayon ng mga siyentipiko na gut microbiome. Isang buong ecosystem ng bakterya na hindi lang nakakaapekto sa digestion, kundi pati sa mood, stress response, at maging sa kalidad ng tulog. Narito ang hindi napapansin ng maraming senior, kapag humihina ang kalusugan ng iyong bituka, nararamdaman ito ng iyong utak. May direktang koneksyon ang iyong bituka at utak na tinatawag na gut-brain axis. Hindi na ito teorya. Isa na itong matibay na agham. Ang bituka ay nagpapadala ng chemical signals sa utak sa pamamagitan ng nerves at hormones na nakakaimpluwensya kung gaano kakalmado o ka-stress ang nararamdaman mo. Ibig sabihin, kung ang iyong bituka ay may pamamaga, hindi balanse, o mahina, maaaring i-interpret ito ng iyong utak bilang stress. Kahit wala namang nangyayari sa iyong paligid. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong nagigising sa gabi na may kaba kahit walang dahilan. Ang mga pananaliksik mula sa Harvard Medical School ay nagpapakita kung paano naapektuhan ng gut bacteria ang mga neurotransmitter tulad ng serotonin, isa sa pinakamahalagang kemikal para sa emosyonal na balance at kalmado. Ngayon dito ulit nagiging interesante ang bawang. Ang bawang ay kumikilos bilang isang natural na prebiotic. Ibig sabihin, pinapakain nito ang mabubuting bakterya sa iyong bituka.
Tinutulungan silang dumami, mabuhay, at unti-unting maibalik ang balanse. At kapag mas malusog ang iyong gut bacteria, mas natutulungan nilang suportahan ang produksyon ng mga kemikal na nagre-regulate ng mood. Kasama na rito ang serotonin. Pero maging tapat tayo, hindi ito instant. Hindi ka kakain ng bawang ngayong gabi at gigising bukas na wala ng anxiety. Hindi ganyan gumagana ang katawan, lalo na pagkatapos ng 6 na po. Ang nangyayari ay unti-unting suporta. Dahan-dahang pagbuti ng internal na balanse. Mas kaunting iritasyon sa bituka. Mas kaunting inflammatory stress signals na ipinapadala sa utak sa gabi. At sa paglipas ng panahon, maaari itong magresulta sa mas kalmadong gabi. Kung ngayon mo lang narinig ang koneksyon ng bituka, mag-comment ng ELV ngayon. At sabihin mo kung saan ka nanonood. Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang naaabot ng mensaheng ito. Dahil ang totoo, maraming kaso ng night anxiety ay hindi lang mental. Ito ay biological, chemical, at internal. Kung may halaga ang paliwanag na ito para sa iyo, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at I-like ang video. Dahil susunod, titingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga medical expert tungkol sa anxiety habang tumatanda at kung bakit mas marami Saute itong the garlic nararanasan gently. ng mga This senior reduces ngayon harshness. kaysa dati. See, it's turning golden. Ngayon, That's the kailangan flavor we nating want. pag-usapan ng tapat ang isang bagay na iniiwasan ng karamihan. Ang anxiety sa mga nakatatanda ay hindi bihira. Sa katunayan, mas karaniwan ito kaysa sa inaakala ng maraming pamilya, ngunit madalas itong nakatago, hindi nauunawaan, o basta na lang tinatawag na normal lang sa pagtanda. Pero hindi lang ito pagtanda. Ito ay kombinasyon ng mga pagbabago sa buhay, pagbabago sa katawan, at pagbabago sa chemistry ng utak na dahan-dahang nangyayari sa paglipas ng panahon. Habang tayo ay tumatanda, mas marami tayong dalang emosyonal na bigat. Pagkawala ng mga mahal sa buhay, mga alalahanin sa kalusugan, problema sa pera, kalungkutan sa gabi kapag tahimik ang bahay. Lahat ng ito ay tahimik lang sa likod habang araw, pero sa gabi, mas lumalakas ang mga ito. Dito pumapasok ang mga eksperto sa mental health. Ipinaliwanag ng geriatric psychiatrist na si Ear Dilip Jest na ang anxiety sa mga that nakatatanda garlic ay was kadalasang konektado sa halo ng biological Feeling very changes relaxed now. at psychological stressors, hindi lang isang dahilan. Ang utak ay nagiging mas sensitibo sa stress signals, habang ang kakayahang mag-coping ay maaaring humihina sa paglipas ng panahon. Kaya kapag dumating ang gabi at nawawala ang mga distraksyon, mas may espasyo ang isip para ulitin ang mga alalahanin. Pero may isang napakahalagang bagay kang dapat maintindihan. Hindi lahat ng anxiety ay nagsisimula sa emosyon. Minsan, nagsisimula ito sa katawan at saka tumutugon ang isip. Isang maliit na pagbabago sa tibok ng puso. Time for some Bahagyang rest pagbaba now. ng blood sugar. Kaunting irregularidad sa paghinga. Kahit simpleng discomfort sa tiyan. Ang mga pisikal na senyales na ito ay maaaring ipakahulugan ng utak bilang panganib na nagtitrigger ng anxiety kahit wala namang totoong banta. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nagigising sa gabi na pakiramdam ay may mali pero hindi maipaliwanag kung ano. Ito ang katawan na nagsasalita sa mga senyales na maling naintindihan ng isip. Ngayon ibalik natin ang usapan sa bawang. Hindi kayang ayusin ng bawang ang kalungkutan. Hindi nito mapapalitan ng kasama. Hindi nito masusolusyonan ang emosyonal na sakit. Pero ang maaaring gawin nito ay suportahan ang pisikal na stability, sirkulasyon, antas ng pamamaga, at balance ng cardiovascular system na makakatulong mabawasan ang ilan sa mga internal triggers na napagkakamalang stress ng utak. At kapag mas stable ang katawan, mas kaunti ang false alarms ng isip sa gabi. Kung naintindihan mo ang koneksyon na ito, mag-comment ng "Sbody" ngayon. At sabihin mo kung saan ka nanonood dahil ito ay isang bagay na tahimik na nararanasan ng maraming senior sa buong mundo. Ngayon maging tapat tayo. Naranasan mo na bang magising sa gabi na hindi mapakali kahit wala namang mali sa paligid? Kung mag-comment ng "You Laya I have" para malaman naming hindi ka nag-iisa. At kung nabubuksan nito ang iyong isipan kung gaano kakomplikado ang night anxiety, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at I-like ang video. Dahil susunod, hihimayin natin kung paano gamitin ang bawang ng ligtas bago matulog at kung ano ang delikadong pagkakamali na ginagawa ng karamihan.
Ngayon pupunta tayo sa praktikal na bahagi dahil walang silbi ang pag-intindi sa agham kung hindi mo alam kung paano ito gamitin ng ligtas. Maraming tao ang nakakarinig ng maganda ang bawang sa kalusugan at agad nilang sinusobrahan. Diyan nagsisimula ang problema. Makapangyarihan ang bawang. Pero sa gabi, iba ang estado ng iyong katawan. Mas mabagal ang digestion. Mas sensitibo ang sistema. Kaya mahalaga kung paano mo ito gagamitin. Narito ang simple at ligtas na paraan na iminumungkahi ng mga eksperto kung ikaw ay lampas 60 at nais itong subukan para sa suporta sa gabi. Isang maliit na piraso lang. Hindi 3. Hindi 5. Isa lang. Durugin ito ng bahagya at hayaang nakababad ng mga 5 hanggang 10 minuto. Mahalaga ito dahil dito na-activate ang compound na alisin na siyang konektado sa karamihan ng benepisyo ng bawang. Pagkatapos may dalawa kang simpleng opsyon. Maaari mo itong lunukin kasabay ng maligamam na tubig o ihalo sa kaunting pulot para mabawasan ang tapang at maging mas magaan sa tiyan. Pero makinig kang mabuti sa bahaging ito dahil dito nagkakamali ang maraming senior. Kung ikaw ay may acid reflux, maaaring makairita ang bawang sa iyong tiyan sa gabi. Kung ikaw ay umiinom ng blood-thinning medication, maaaring magkaroon ng interaksyon ang bawang sa iyong gamutan. At kung makaramdam ka ng hapdi, discomfort, o pagkabalisa pagkatapos nito itigil mo. Huwag pilitin. Hindi ito paligsahan. Suporta ito sa iyong katawan, hindi pressure. Ngayon ikonekta natin ito sa layunin mo, mas kalmadong gabi. May ilang senior na nagsasabing kapag ginagamit nila ang bawang ng tuloy-tuloy sa banayad na paraan, kasama ng maayos na bedtime routine, mas kaunti ang pisikal na tensyon na nararamdaman nila sa gabi. Hindi dahil pinatutulog sila ng bawang kundi dahil mas balanse ang kanilang sistema sa paglipas ng panahon. Pero tandaan mas mahalaga ang consistency kaysa sa dami. Ang sobrang dami ng isang beses ay hindi makakatulong. Ang maliit na dami na ligtas at regular ang posibleng magbigay ng benepisyo. Sige, tikman na natin. Kung handa kang subukan ito ng ligtas, mag-comment ng I will verify ngayon. At sabihin mo kung saan ka nanonood, gusto kong makita kung ilang bansa ang kasali sa usapang ito. Ngayon tanungin kita ng direkta. Sa tingin mo ba ay pinapakomplikado ng karamihan ang mga natural na remedyo? Kung ay type ang I sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at I-like ang video. Dahil susunod, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang bagay, kung kailan hindi makakatulong ang bawang, at kung bakit ang pagbaliwala sa katotohanan iyon ay maaaring magpabagal sa tunay na paggaling. In my stomach. Maging tapat tayo dito dahil ito ang bahagi na ayaw marinig ng karamihan. Ang bawang ay hindi solusyon sa lahat ng uri ng night anxiety. At kung ipapanggap natin na hindi natin kayo natutulungan. May mga sitwasyon kung saan halos walang maitutulong ang bawang sa iyong mga sintomas hindi dahil wala itong silbi, kundi dahil iba ang ugat ng problema. Halimbawa kung ang night anxiety mo ay galing sa sleep apnea, hindi ito maayos ng bawang. Kung paulit-ulit na humihinto ang paghinga mo habang natutulog, ang totoong problema ay mekanikal, bumabagsak ang iyong airway. Walang pagkain o halamang gamot ang kayang magtama nito. Kung ang anxiety mo ay galing sa hindi kontroladong blood sugar, hindi ito kayang stabilize ng bawang ng mag-isa. Kapag bumababa o tumataas ang blood sugar mo sa gabi, naglalabas ang katawan mo ng stress hormones tulad ng adrenaline, at iyon pa lang ay sapat na para magising kang kinakabahan. Kung ang anxiety mo ay dulot ng side effects ng gamot, hindi kayang baliwalain ng bawang ang mga chemical reactions na yon sa iyong katawan. At kung ang anxiety mo ay clinical, ibig sabihin ay diagnosed anxiety disorder, humaharap ka sa mga pattern ng brain chemistry na nangangailangan ng tamang medical na suporta, hindi lang pagbabago sa pagkain. Dito maraming senior ang nahihinto. Susubukan nila ang isang natural remedy, hindi ito ganap na gumana, at iisipin nila na wala ng gagana. Hindi iyon totoo. Patuloy na binibigyang diin ng mga sleep specialist at researchers na ang mga sintomas sa gabi ay kadalasang nagmumula sa mga nakatagong medical conditions na matagal na hindi nadadiagnose. Kaya napakahalaga ng kaalaman. Ngayon pag-usapan natin ang isang napakakaraniwang kondisyon sa mga nakatatandaang sleep apnea. Kapag nagiging hindi regular ang paghinga sa gabi,
napapansin ng utak ang pagbaba ng oxygen at nagtitrigger ng stress response. Ang biglaang pagtaas ng adrenaline na iyon ang gumigising sa iyo na kinakabahan, nalilito, o natatakot kahit wala namang malinaw na dahilan. At maraming tao ang napagkakamalan ang pakiramdam na iyon bilang pure anxiety, samantalang ang totoo, reaksyon iyon ng katawan sa kakulangan ng oxygen. Kaya kung hindi gumana ang bawang sa iyo, hindi iyon kabiguan. Isa itong senyales. Senyales na maaaring mas malalim ang sanhi. Ngayon gusto kong pag-isipan mo sandali. Nagigising ka ba na parang hinahabol ang hininga o pakiramdam mo ay biglang napuputol ang tulog mo? Kung ay type ang I sa comments ngayon. At sabihin mo kung saan ka nanonood dahil maaaring tahimik itong nararanasan ng maraming tao sa iba't ibang lugar. Kung may natututunan kang mahalaga sa video na ito, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at I-like ito. Dahil susunod, pag-uusapan natin ang isang emosyonal na bagay, ang tahimik na katotohanan tungkol sa night anxiety na bihirang sabihin ng malakas. Ngayon kailangan nating pumunta sa mas malalim, isang bagay na walang kinalaman sa bawang, agham, o supplements. Ito ang emosyonal na katotohanan sa likod ng night anxiety pagkatapos ng 60. Dahil para sa maraming tao, ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang anxiety mismo kundi ang katahimikan na kasama nito. Sa araw may ingay, may galaw, may distraksyon, may mga taong makakausap. Kahit simpleng usapan ay nakakatulong para ma-occupy ang isip. Pero sa gabi tumitigil ang lahat. Tahimik ang bahay. Bumagal ang mundo. At bigla may espasyo ang iyong mga iniisip para maging mas malakas kaysa buong araw. Dito ito pinakaramdam ng maraming senior. Nagsisimulang lumabas ang mga alaala. Mga bagay na akala mo ay nalampasan mo na. Mga pagsisisi. Mga alalahanin sa kalusugan. Mga iniisip tungkol sa hinaharap. Kahit ang mga kaisipan tungkol sa pagiging mag-isa. At sa tahimik na sandaling iyon, ang anxiety ay hindi na parang medical term. Nagiging personal ito. Mabigat. Totoo. Ito ang dahilan kung bakit mas matindi ang night anxiety kaysa sa anxiety sa araw. Dahil walang distraksyon ang isip mula sa sarili nito. Pati ang katawan ay nakakadagdag. Kapag humiga ka, mas napapansin mo ang tibok ng puso mo. Ang paghinga mo ay nagiging bagay na pinagtutuunan mo ng pansin. Ang maliliit na sensasyon ay biglang nagiging mas malaki kaysa sa tunay nilang laki. At ang utak, lalo na sa mas sensitibong nervous system, habang tumatanda, ay maaaring magkamali ng interpretasyon sa mga sensasyong ito bilang panganib. Kaya lumilikha ito ng takot kahit wala namang mali. Ngayon narito ang isang napakahalagang bagay. Ang bawang o anumang natural remedy ay hindi direktang nagpapagaling ng emosyonal na sakit. Pero ang kaya nitong gawin ay suportahan ang pisikal na kalmado na maaaring magpababa sa tindi ng emosyonal na alon sa gabi. At minsan ang maliit na pagbawas ng pisikal na tensyon ay sapat para hindi na mag-spiral ang isip. Pero ang tunay na paggaling sa gabi ay madalas nang gagaling sa mas simpleng bagay kaysa inaakala ng karamihan. Ritual. Isang paulit-ulit na pattern na nagsasabi sa katawan, ligtas ka na ngayon. Maaaring ito ay pag-inom ng maligamam na tubig. Mabagal na paghinga. Banayad na paggalaw. O isang consistent na bedtime routine. Dahil malakas ang reaksyon ng utak sa mga pattern. Kapag paulit-ulit nitong nakikilala ang mga senyales ng kaligtasan, unti-unti nitong binababa ang alert system nito. Kung naranasan mong ma-overwhelm emosyonal sa gabi, ay type ang I feel at key sa comments. At sabihin mo kung saan ka nanonood dahil maraming tao ang tahimik na dumadaan sa parehong karanasan. Ngayon maging tapat ka. Mas maingay ba ang iyong mga iniisip sa gabi kaysa sa araw? Kung mag-comment ng New Loud para malaman naming naintindihan mo ang pakiramdam na ito. At kung tinutulungan ka ng video na ito na mas maintindihan ang sarili mo, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at I-like ito. Dahil susunod, hihimain natin kung ano talaga ang pinaka-epektibo para sa night anxiety pagkatapos ng 60 at kung bakit karamihan sa mga tao ay nakatuon sa maling solusyon. Ngayon kailangan nating alisin ang lahat at harapin ang katotohanan. Dahil sa puntong ito, may isang napakahalagang bagay ka nang naiintindihan,
ang night anxiety pagkatapos ng 60 ay hindi sanhi ng isang bagay lamang. Ito ay kombinasyon ng katawan, utak, emosyon, at pamumuhay na sabay-sabay na nag-interact sa gabi kapag tahimik na ang lahat. Kaya malinaw walang isang lunas. Hindi bawang. Hindi isang habit. Hindi isang simpleng trick. Pero may mga bagay na napatunayang nakakapagpababa ng night anxiety kapag ginagawa ng tama at tuloy-tuloy. At hindi ito opinion lamang. Sinusuportahan ito ng sleep medicine, neurology, at geriatric health research. Una, kontroladong paghinga. Kapag tumataas ang anxiety sa gabi, nagiging mababaw ang paghinga mo nang hindi mo namamalayan. Nagpapadala ito ng signal sa utak na may mali. Pero kapag sinadya mong pabagalin ang iyong paghinga, napuputol mo ang stress loop na iyon. Kahit simpleng pattern tulad ng mabagal na paglanghap at mas mahabang pagbuga ay nakakatulong i-activate ang parasympathetic nervous system, ang bahagi ng katawan na responsable sa kalmado at pag-recover. Ikalawa, magaan na paggalaw sa gabi. Hindi mabigat na ehersisyo. Simpleng stretching lang o maikling paglalakad ng mas maaga sa gabi. Nakakatulong ito para ma-release ang naipong tensyon sa muscles at mapabuti ang sirkulasyon, kaya mas madaling kumalma ang katawan sa gabi. Ikatlo, control sa caffeine. Ito ay madalas hindi pinapansin. Pagkatapos ng 60, mas matagal manatili ang caffeine sa katawan. Ang tsaa o kape sa hapon ay maaari pa ring makaapekto sa nervous system mo sa gabi na nagpapagaan ng tulog at nagpapalakas ng anxiety. Ika-4, consistency sa oras ng pagtulog. Mahilig ang utak sa re-rekian. Kapag pabago-bago ang oras ng tulog at gising mo, nagiging hindi stable ang internal clock. Pero kapag pare-pareho ang schedule, nagsisimula ang utak na maghanda para sa pahinga sa parehong oras gabi-gabi. Ngayon ito ang pinakamahalagang bahagi na madalas hindi napapansin. Mga underlying health condition. Mga bagay tulad ng thyroid imbalance, pagbabago sa blood pressure, o hindi stable na blood sugar ay maaaring tahimik na nagtitrigger ng stress response sa gabi. At kung hindi ito maaayos, walang natural remedy ang ganap na makakalutas ng problema. Ngayon ikonekta natin ulit ito sa bawang. Ang bawang ay maaaring bahagi ng suporta. Maaaring makatulong ito sa sirkulasyon. Maaaring makatulong sa inflammation. Maaaring makatulong sa kabuuang stability ng katawan. Pero hindi ito ang pundasyon. Ang pundasyon ay kung paano ka namumuhay sa araw na siyang nagtatakda kung paano kikilos ang iyong katawan sa gabi. Kaya gusto kong maging tapat ka sa sarili mo ngayon. Alin sa mga habits na ito ang ginagawa mo na? Mag-comment ng doing kung ginagawa Saute the mo na garlic kahit gently. isa sa mga This ito. reduces harshness. See, At it's sabihin turning mo kung golden. saan ka That's the flavor nanonood we want. dahil mas lumalakas ang kaalaman kapag ito ay ibinabahagi. Kung naintindihan mo na walang mabilisang solusyon, pero may sistema, ay type ang e-system sa comments. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at I-like ang video. Dahil susunod ay ang huling bahagi at ito ang isang bagay na kailangang marinig ng bawat senior bago sila pumikit ngayong gabi. Ngayon narating na natin ang huling katotohanan at kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin ang paksang ito ay hindi lang basta content para sa'yo, ito ay iyong buhay, iyong gabi, iyong realidad. Kaya makinig kang mabuti. Ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming senior kapag hinaharap ang night anxiety ay ang paniniwalang ang solusyon ay nasa labas nila. Isang gamot. Isang pagkain. Isang mabilisang sagot. Pero ang tunay na sagot ay wala sa labas ng iyong katawan. Ito ay nasa iyong pakiramdam ng kaligtasan. Dahil sa pinakaugat ng night anxiety that garlic was pagkatapos ng 60, may isang katotohanan na mas matibay kaysa sa lahat. Hindi kayang mag-relax ng iyong katawan kung hindi ito nakakaramdam ng ligtas. At ang iligtas ay hindi lang pisikal. Ito ay biological, emosyonal, at mental na sabay-sabay na gumagana. Ito ang dahilan kung bakit may mga gabing payapa at may mga gabing napakabigat, kahit walang nagbago sa paligid. Ngayon pagsamahin natin ang lahat. Maaaring makatulong ang bawang sa sirkulasyon. Maaaring makatulong sa inflammation. Maaaring unti-unting suportahan ang iyong sistema. That was good. Pero ang Time tunay for nitong some rest ginagawa, now. kung ito man ay nakakatulong, ay ang pag-aambag sa internal balance. At ang balance ang hinahanap ng nervous system sa gabi.
Pero ito ang tunay na lumilikha ng pangmatagalang pagbabago. Una, kaalaman sa kalusugan. Maraming senior ang may hindi na-diagnose na kondisyon tulad ng pabago-bagong blood pressure, sleep apnea, o hindi stable na blood sugar. Kapag malinaw mong nauunawaan ang iyong kalusugan, tumitigil ang utak sa panghuhula. At kapag tumigil ang utak sa panghuhula, nababawasan ang takot. Ikalawa, routine at pag-uulit. Natututo ang nervous system sa pamamagitan ng patterns. Kapag inuulit mo ang mga calming behaviors gabi-gabi, parehong oras, parehong environment, parehong wind-down routine, nagsisimulang makilala ng utak, hindi ito oras ng panganib. Ito ay oras ng pahinga. Ikatlo, koneksyon. Ito ang pinaka hindi pinapansin. Ang koneksyon sa kapwa-tao ay nakakabawas ng stress hormones ng higit sa inaakala ng marami. Kahit simpleng usapan sa araw ay makakatulong mabawasan ang emosyonal na pressure sa gabi. Ngayon, ito ang huling katotohanan na gusto kong dalhin mo ngayong gabi. Hindi ka nagiging anxious dahil tumatanda ka. Nararanasan mo ang isang nervous system na humihingi ng stability, clarity, at mahinahong suporta. At kapag tumugon ka dito ng tama, kaya nitong kumalma muli. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, gumawa ka ng simpleng hakbang. Pabagalin ang iyong paghinga. I-relax ang iyong katawan. Bitawan ang pagnanais na kontrolin ang bawat iniisip. At ipaalala sa sarili mo, ligtas ako ngayon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito na mas maintindihan ang iyong gabi, mag-comment ng CPs ngayon. At sabihin mo kung saan ka nanonood, tingnan natin kung gaano kalayo ang naabot ng mensaheng ito. Kung natapos mo ito, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at I-like ang video. At kung may kakilala kang lampas 60 na tahimik na nahihirapan sa gabi, ibahagi mo ito sa kanila. Dahil minsan ang pag-unawa sa iyong nararanasan ang unang hakbang para muling makatulog ng payapa.